Hello. Hi, I'm Cyril Arawo and kasama ko si Agnes Fernandez upang i-report sa inyo ang tungkol sa Gawad sa Maynilika ng Bayan, GAMABA, or the National Living Treasures Awards. So, saan nga ba nagsimula ang GAMABA? Yun muna ang ating discuss. So, the Gawad sa Maynilika ng Bayan has its roots in the 1988 National Folk Artist Award organized by the Rotary Club of Makati. So 1988, sa mapapansin natin, it's kung hindi nagkakamali, Corazon Aquino yung presidente natin nun. So by that time, democratic na yung Pilipinas. So siguro doon pala na-push na magkaroon tayo ng National Folk Artist Award. And syempre, doon pala na-organize ng Rotary Club of Makati Ayala, which is ang Rotary ay isang international club sila na nag-share sila ng visions upang i-uplift yung mga yung economic ng isang bansa or i-improve yung moral and ethical values ng condition ng isang community sa isang bansa. So sakto pa yun kasi Makati Ayala, ang Makati is kilalang business capital and the Ayala ay isa ring kilalang kilala or na corporation or mayaman or makapangyarihan. So talagang sakong-sako talaga yon by that time na nakapag-organize sila kasi talaga that time makapangyarihan yung Ayala Corporation and syempre Makati pa yun eh. So na-institutionalize ito sa pamamagitan ng Republic Act number 7355 which is noong 1992. So dahil doon, kaya ito tinawag na Gawad sa Maynilika ng Bayan or the National Living Treasures Award na. So from the National Folk Artist Award, naging Gawad sa Maynilika ng Bayan na siya or na the National Living Treasures Award. So, ano nga ba ang Republic Act number 7355? Ang Republic Act 7355 ay providing for the recognition of the national living treasures, otherwise known as the Maynilika ng Bayan, in the promotion and development of traditional folk arts, providing funds therefore for other purposes. So, ito lang naman yung ginagawa ng Republic Act. Dahil dito, mas na-recognize yung ating mga GAMABA awardee, yung mga traditional artists natin, and na-promote and na-develop yung traditional folk arts nila. So, parang mas nakilala, which is, syempre, kailangan yun kasi kumbaga tong traditional art na to kung ito mamamatay hindi na maabot na to ng mga next generation. So dahil doon na bigyan ng recognition yung mga traditional artists natin and also yung kanilang traditional arts. And syempre hindi lang to recognition basta-basta, meron din silang mga benefits na nakukuha, kumbaga money, pero money na syempre magagamit din nila yun. Which is later on ay may discussion ni Agnes yung about din sa benefits na pagiging isang GAMABA awardee. So yun nga, na-administer din siya sa tulong ng NCCA or the National Commission for Culture and Arts sa pamamagitan ng Gawad sa Maynilika ng Bayan Committee. So dahil dito mas lalong na-push pa yung Republic Act 7355 upang maging Gawad sa Maynilika ng Bayan or National Living Treasures Award na siya. So malaking tulong talaga ang Republic Act 7355. Kasi kung hindi, siguro until ngayon hindi pa rin na-recognize talaga yung mga traditional artists natin. Kaya ganun. So, ang NCAA kasi, kumbaga, sabihin natin yan, sila kasi yung nagpapatupad, nagpapag-ordinate, preserve, develop and promote ng Philippine arts and culture natin. So, kung wala sila, possible, di natin malalaman yung mga Philippine arts natin or yung mismong culture natin. Kumbaga, gito naman kasi tayo eh. Kumbaga, nakikikulture na lang tayo sa ibang culture, which is mayaman ang kultura ng Pilipinas at yung arts natin. At dahil sa NCCA, mas lalo natin tong bibigyan ng pansin. So next, conducts the search for the finest traditional artists of the land, adopts a program that will ensure the transfer of their skills or
to others and undertakes measures to promote a genuine appreciation and instill pride among our people about the genuine news of Manilikanang Bayan. They provide us with a vision of ourselves and of our nation, a vision we might be able to realize someday once we are given the opportunity to be true or to ourselves as these artists have remained truthful to their art. So sa pamamagitan nito, hinahanap na nila yung mga traditional artists natin na talagang, alam mo yun, sa mga kasulok-sulukan ng syudad ng Pilipinas. Hinahanap nila yung mga artists natin na talagang nagpe-preserve pa talaga ng mga traditional arts nila, kumbaga naging loyal sila doon. Sa ngayon siguro sabihin natin, hindi natin ma-appreciate yung mga to, pero as a Pilipino, balang araw ma-appreciate din natin to, lalo na syempre kung mawala ito. Pero sana hindi to mawala at mapagpatuloy pa to mga traditional arts na ito sa pamamagitan ng mga traditional artists natin. So ang ginagawa kasi nila ay kailangan maipasa nila yung mga yon sa mga susunod pang mga henerasyon para hindi ito tuluyang mawala. So ito yung ginagawa ng NCCA. Ito yung nagko-conduct sila ng research para sa mga traditional artists. And nagpo-provide nga sila ng information sa Philippine arts and culture natin para mas natin malaman kung ano ba ang ating kultura talaga at yung mga arts na sa Pilipinas talaga. So next slides ay ire-report sa inyo ni Agnes yung about sa qualification or criteria, mga categories and benefits ng pagiging isang GAMABA awardee. Good morning, ma'am. I am going to discuss the categories, criteria, and the benefits of an awardee. I will discuss first the categories. There are 10 categories: folk architecture, maritime transport, weaving, carving, performing arts, folk literature, folk graphic and plastic arts, ornament, textile or fiber arts, pottery, and other artistic expressions of traditional culture. First, folk architecture. Folk architecture includes, but not limited to, stilt houses, land houses, and aerial houses. These are the structures built of local materials. Ang example po nito ay yung mga bahay kubo or nipahan. Next is the maritime transport. It includes the boat houses, boat making, and maritime traditions. Example is yung mga wooden bangka and the binta. Third is the weaving. It includes the basket weaving, backstrap loom weaving, headgear weaving, fishnet weaving, and other forms of weaving. Yung mga ginagamit nilang fibers dito, mga cotton, abaca, banana fiber, and yung pinakasikat na sa tingin ko alam naman natin lahat, yung pinya fiber. Fourth is the carving. It includes but not limited to wood carving and Falkland clay sculpture. Ito yung mga madalas ginagamit pang display, and sa pagkakaalam ko, ang carving capital ng Philippines ay sa Paete, Laguna. Fifth is the performing arts. Performing arts includes but not limited to the dances, plays, and dramas. Dito yung mga opera, theater, music theater, and may nabasa rin ako na kasama daw dito yung magic and illusion. Six is the folk literature. It includes but not limited to the epics, songs, and myths. Ito yung yung mga kwentong pambata ng mga elementary pa tayo. Yung mga Juan Tamad, si Pagong at si Maching, ay yung mga example mo. 7 is the folk graphic and plastic arts. It includes, sa folk graphic, ito yung mga 2D. It includes sketching, painting, photography, and calligraphy. While in plastic arts, it includes the sculpture or ceramics. More on 3D sila. 8 is the ornament, textile, or fiber art. Ito yung mga hat making, mask making, accessory making, ornamental metal crafts. Lalo na ngayon, Burmans na. Ito yung ang pinakamagandang example ngayong gantong season is yung mga parol, mga pang display na related sa Christmas.
9. Pottery. It includes but not limited to ceramic making, clay pot making, and folklore sculpture. Dati, ayan yung mga ginagamit nilang burial jars. Pero ngayon, mas madalas na lang siya na decoration. And last is the other artistic expressions of traditional culture, including but not limited to non-ornamental mental craft, martial arts, supernatural healing arts, medicinal arts, and constellation traditions. Ito yung mga sa supernatural healing arts, ayan yung mga manghihilo at yung mga albularyo yung tinatawag nila. Next is the criteria. First, syempre dapat Filipino citizen. Second, possess a mastery of tools and materials needed for the traditional folk art and be a maker of works of the extraordinary technical quality. Dapat master na talaga yung ginagawa niya, maging yung mga gamit na ginagamit niya, at kilala talaga siya sa community nila. Na kunwari, pag maghanap ako sa kanila ng magaling gumawa ng pots, siya agad yung ituturo sa akin kasi siya yung kilala nilang magaling sa bagay na yun. Next is have consistently produced works of superior quality over a significant period. So, dapat daw po, yung pinoproduce or yung pine-perform nila is high quality talaga. Next, have engaged in a traditional and folk art which has been in existence and documented for at least 50 years. So, ayun po, dapat daw po engage sa tradition and craft for a significant period of time. Tapos, dapat daw po ay at least 50 years. Next is to command, respect, and inspire admiration of the country with his character and integrity. Next, must have transferred and are willing to transfer to other members of the community the skills in the traditional and folk arts for which the community has become nationally known. Dapat din po, willing siyang ituro sa iba yung skills na meron siya para hindi po mawala yung skills niya sa culture natin. Pero, kung sakali daw po na hindi na kayang magturo due to some reasons like sobrang tanda na, ganun, pwede pa rin siyang mapasama sa mga nominee ng Gamaba basta pasok siya sa mga criteria na nasabi kanina. And last is the benefits of an awardee. May dalawa po ito sa mga individual awardee and sa group awardee. For the individual awardee, the rank and title of Manlilikha ng Bayan, the Gamabag gold-plated medallion minted by the Bangko Sentral ng Pilipinas, a minimum cash award of 200,000 pesos net of taxes, a minimum lifetime personal monthly stipend of 50,000 pesos. Medical and hospitalization benefits not exceeding to 750,000 per year, and a state funeral. Pati po yung funeral nila ay sasagutin na po ng government upon the death of the Manlilikha ng Bayan. And last, a place of honor. For the group awardee naman po, the rank, ganun po, the same din, the rank and title of Manlilikha ng Bayan, the Gamaba plaque for the group, a one-time award of 200,000 pesos net of taxes, and dapat po ay mag-designate sila ng leader nila na mag-represent sa group nila na yun yung mga a-attend sa mga events and functions on behalf of the group. Yun lang po. So, tapos na i-discuss yung category and tapos na rin natin malaman kung ano ba yung mga criteria ang kailangan para maging isang Gamaba awardee and yung mga benefits na natatanggap pag isang Gamaba awardee na. So, bago tayo dumako sa mga mismong mga Gamaba awardees, ay medyo discuss lang natin konti yung about sa logo ng Gamaba. So, the Gawad sa Manlilikha ng Bayan logo is a stylized representation of the human form used in traditional cloth. Below the motif is a Manlilikha ng Bayan written in an ancient Filipino script, extensively used throughout the Philippines at the time of Western contact
in the 16th century. So, itong tinutukoy dito na script, kung makikita nyo dun sa logo na yan, ay isang baybayin script. So, syempre, Pilipino yung bibigyan mo, traditional artist, traditional arts. So, marapat lang talaga na gamitin natin yung script na talagang sa atin talaga. And makapansin nyo nga, yung itsura niya, mukha siyang tao na nakadamit siya ng isang traditional clothes. And kung makikita nyo, ay may mga sukat talaga siya. Yan. And sa likod, nakalagay nga yun, yung gawad sa Manilikan ng Bayan. So, ang baybayin script kasi nga is ni-refer din sa atin siya as alibata. So, ito yung mga script natin nung 16th century. Yung sinakop pa tayo ng mga Espanyol. So, ang Gama ba nga pala, ang Gama ba kasi ay binibigay tong medal na to para sa mga traditional artists. So, ang counterpart nito naman is national artist. So, iba naman yung binibigay na medal sa mga national artists natin. So, traditional art is for the Gamaba kasi mga traditional artists sila. Pag mga non-traditional art naman, which is ibang usapan na yon, ay mga non-traditional artists naman, which is national artists naman tawag sa kanila. So, sa atin, dito, bilang mga traditional arts yung mga awardees na to, na matatalakay ko mamaya, ay mga Gamaba awardees sila. So, yun. Next is i-discuss ko na yung about sa ating mga Gamaba awardees. So, ito na nga, mga Gamaba awardees natin. So, currently, meron tayong 16 Gamaba awardees sa ating bansa. So, noong 2016 lang, ay nadagdagan ito ng 3. So, kaya naging 16. Which is dati is 13 lang sila. So, hinahati ko yung mga awardee batay sa 3. The Past Masters, the Living Treasures, and the Mindanaoan Woven Weaver. So, the Past Master kasi, ito, which is the Past Master na, ito na. The Past Masters, kaya ako sila tinawag na Past Masters kasi kung inyo makapansin, itong mga awards na to ay mga pumanaw na. Nakakalungkot man pero isipin, pero mga pumanaw to mga to. Pero syempre yung traditional arts nila is nanatili pa rin buhay sa museum at naipasa rin nila ito sa mga anak nila, sa apo nila, sa kapamilya nila at sa mga tao sa bahay nila, na sana balang araw is hindi ito mawala, talagang magpatuloy-tuloy lang talaga ito. So, una sa ating natalakayin or ipapakilala ay si Samaon Sulaiman. Si Samaon Sulaiman ay tubong mama sa Pano, Maguindanao. Isa siyang Maguindanao. So, pinanganak siya noong March 3, 1953 at namatay nga siya noong March 21, 2011 sa edad na 58 years old. Ang ikinamatay niya ay isang aplastic anemia. So, ito yung kulang ka sa mga blood cells. At ang nangyari is mabilis kang mapagod, mabilis kang prone ka sa infection at mabilis uncontrollable yung pagdurugo ng mga sugat mo. So, yun yung ikinamatay niya. So, isa siya nating 1993 Gamaba awardee. Ito yung taon na nagawaran siya bilang isang Gamaba awardee na siya. So, kaya siya nagawaran kasi isa siyang Master of Kutyapi. Yung instrument na napili niya. And isa siyang musician. Yun nga. So, next. Damagano'y Maguindanao native learned from his uncle, which is natuto nga siya sa kanyang uncle na si Pinaguay sa edad pa lamang na 13 years old. So, marami siyang natutunan na iba't ibang playing instrument. And sa lahat ng mga yon, yung kutyapi yung pinakamaganda. At yun yung na-master niya yung paggamit ng kutyapi, which is a 2-string lute that requires highly technical skill to play. So, hindi to basta-basta tinutugtog or ginagamit. Talagang kailangan master mo talaga ito para mas maganda yung
labas ng sounds, isang melodic, rhythmic, and effective siya minsan na pang meditative and captivating. So nung napakinggan ko to sa YouTube, sobrang alam mo yun, yung vibes ng tugtog niya sobrang nakakaengganyo. So ang ganda niya pakinggan talaga. Kung curious kayo sa tugtog, kung ano yung tugtog niya, research nyo lang yung mga tugtog niya. So next, ano nga ba yung Kuchapi? Kuchapi is a Philippine 2-string, dalawang string lang siya. So fretted both lute, mukha siyang bangka kasi kung titingnan nyo talaga siya. It's a 4 to 6 feet long with 9 frets. Yung frets yung parang biyak sa gitna, or yung parang patlang-patlang, made of hardened beeswax. So hardened beeswax, kaya nila gagamit ng beeswax nga para mapatibay ito. Syempre ginagamit nito araw-araw. So kailangan nilang gamitan na ng beeswax upang tumibay ito. It's carved out of a solid soft wood. Of its 2-string, one provides the rhythmic drum, so isa para sa rhythmic drum, while the others have movable frets that allow melodies to be played in 2 sets of pentatonic scales, one containing semitones, the other containing none. It exists in a great variety of designs, shapes, size, and known by such as name. So, bawat lugar kasi may kanya-kanya silang tawag sa Kuchapi. So, sa Subanon is Kotapi, sa Tiruray is Federeng, sa Bilaan is Fagblong, sa Tibuli naman is Hegelong, and sa Manobo naman is Kudlong or Kudlong. So kung titingnan talaga palang sa sobrang hirap niya talagang gamitin. So sa sobrang hirap kasi niya itong gamitin, or sabihin natin mahirap i-master, maraming mga kabataan sa lugar nila yung talagang di nagkaka-interest kasi nga syempre mahirap ba't mo papagtutunan pansin. Pero syempre to preserve it, ginawan to ng paraan ni Samoon Sulaiman. Samoon was a popular barber in his community. So kilala din kasi yun, dahil kilala siyang barbero sa kanilang community, kaya nagamit niya rin yung pagiging popular niya na yun. And isa rin siyang imam sa kanilang libutan ng mosque. Ang imam kasi is leader siya, or siya yung nagli-lead sa mga worship prayer ng mga Muslim. So kailangan nila meron kasing leader yun or siya yung nagtumato yung model sa kanilang grupo or sa kanilang religion, sa kanilang bayan. Yun nga, Sulaiman's fascination for his craft led him to become an influential teacher. So yun nga, dahil sobrang mahal na mahal niya yung pagiging Kuchapi, ay paggamit ng Kuchapi ay naging influential teacher talaga siya. So talagang pinalawig niya talaga yon. Nagturo talaga siya sa mga kabataan sa kanila, sa mga kahit ultimo mga expert na sa paggamit ng siya pa rin talaga yung tinitingala. Kasi iba yung dedication niya sa paggamit or paggamit ng Kuchapi, yung pagiging master niya ng paggamit ng Kuchapi. Ayun, balik lang tayo doon sa isang slides. He was also proficient in play instruments such as kulintang, agong, gandingan, and tambol. So yun, hindi ko siya talakay. So bukod sa Kuchapi is may iba din siyang ginagamit. Marunong din siyang gumamit ng kulintang, agong, and gandingan, and tambol. So di porket master siya sa Kuchapi, wala siya ibang alam na instrument. So meron din siya ibang alam na instrument. Sadyang sa Kuchapi lang talaga siya sobrang ang galing-galing talaga. Which is napainggan ko talaga sa YouTube. Try nyo kong painggan. So yun nga, since na mayapa siya, yung National NCAA ay gumawa sila ng isang parang album sa kung tatawagin natin ni Samoon Sulaiman. At tinawag nila itong Mamayog, The Music of Samoon Sulaiman. And ginawa nila ito noong March 21, 2012, isang taon matapos mamatay si Samoon Sulaiman, bilang parang anniversary na lang din sa kanyang pagkamatay. Ang Mamayog ay kinocompose ng audio recordings niya sa yung mga iba't ibang
paggamit niya ng Kutchapi. And meron din itong book na naglalaman 300 page. Ito naman yung transcription ng mga recordings and monograph niya, yung about sa Kutchapi niya. And next, some of the music included in the Mamayog, the music of Samon Sulaiman, is ito: The Banatum, Minodal, Pangaluma Sikugan, Pangyumo, Papanok sa Surga, Patentek, Patundog, at Salbaken. So ito yung mga music na doon sa loob ng album niya, which is kung interesado kayo, meron siya sa mga national bookstore, and kung even sa mga international, which is the Amazon, meron din siya kung i-search niyo siya. So kung medyo may budget, why not, 'di ba, bumili para to support our traditional artists, which is, and siguro naman maganda din talaga yung quality nito, and yun nga yung pagkaatugtog ni Master Kutchapi Samon Sulaiman. So yun nga, sabi ni Professor Felipe M. De Leon Jr., for his exemplary artistry and dedication to his chosen instrument, for his unwavering commitment to the music of the Kutchapi, at a time when this instrument no longer exists in many parts of Maguindanao, Samon Sulaiman is worthy of emulation and the highest honor. So talagang shout out talaga kay Samon Sulaiman, kasi dahil sa kanya nabuhay yung paggamit ng Kutchapi, which is that time nga daw is hindi na nag-exist. So yun, and that's Samon Sulaiman. So karapat dapat talaga siya maging isang Gamaba awardee. So next naman nating i-discuss ay si Masino Intaray. Si Masino Intaray naman ay pinanganak or lumaki sa Brooks Point, Palawan, and isa siyang Palawan. Pinanganak siya noong April 10, 1943, at namatay nga siya noong November 30, 2013 sa edad na 70 years old. So nakakalungkot. Ang kinamatay niya ay komplikasyon sa diabetes, which include multiple books of stroke. So siguro noong mga panahon na yun, lagi na rin siya na-stroke na rin siya, kumbaga dahil na rin sa sakit niya and katandaan. Tulad ni Samon Sulaiman, 1993 Gamaba awardee din siya, and ang master naman niya na instrument, since siya ay isang musician and chant-play storyteller, ay master niya ang basal, which is the music sa music niya, and sa chant-play storyteller niya naman is yung kulilan at bagit. So ito, sino nga ba si Samon Sulaiman pa? Sige. A member of Palawan tribe, musician and epic chanter, Masino Intaray was a master of basal. Ang basal is isang gong music assembled play during rice cooking tambilaw and sharing tinapay rituals, so which gathers the community as they serve offerings to Palawan rice god Ampot Paray. So ang mga Palawan kasi is mga pagan, or meron silang mga sinasambang Diyos. Meron silang Diyos sa rice, which is si Ampot Paray. So para makapag-offer sila dito, ay yun nga, nag-offer sila dito ng rice cooking or tambilaw or tinapay, or nag-sharing sila, di ba, rice, ng mga rice. Ito yung rituals nila, and syempre hindi mabubutong ritual sa to kung di sila tutugtog ng basal, which is isa siyang gong. So sa paggamit ng basal, hindi lang siya gumagamit ito ng, kailangan yung techniques nyo is interlocking, counterpoint, alternation, and colotomy. Kumbaga kailangan sobrang precise. Kumbaga kailangan as one yung lahat ng tugtog. Kasi kung malakas man yung isa, hina yung isa. Kung lalakas naman tong isa, dapat hina isa. Kumbaga walang sapawan na nangyari. And yun o.
Dahil hindi lang naman basal kasi yung pinakatumutugtog doon. So meron tayong sanang and meron din tayong gimbal. So yung basal kasi is binubuo siya ng agong, sanang, and gimbal. So yung mga tatlong instrument na yon yung nagpapalit-palit or nagbubuo ng buong tugtog na yon para lang maging okay yung music do sa rituals na yon. So ano nga ba ang basal? Which is further natin di-discuss. The basal instrument or the gong, a symbol of Palawan, is a set of two or big gongs also known as agong. Yun pala yun. So agong siya. And two small ring gongs known as sanang naman. And the other is gimbal which rests on a lateral platforms. So ito yung tatlo na yun, yung nabanggit ko nga rin na kailangan sobrang precise yung pagkakagamit ng mga to. Hindi pwedeng malakas yung isa, malakas din yung isa. Dapat malakas yung isa, may na isa. Pero even though yung music, yung paggamit ng instrumento is talagang dapat walang sapawan. Pero bukod dun sa tatlo na yon, meron tayong tinatawag na tarak, which is ito naman yung non-instrumental naman sa part na to. Ito naman yung ginagawa ng mga babae kung saan pumapadyak-padyak sila na pabalik-balik habang may hawak sila na tawag dito, na taro leaves. Kumbaga papadyak-padyak lang sila and sumasabay ito dun sa tono ng mga basal instrument. So ito yung tinatawag nilang tarak, yung pagpadyak ng mga babae. Ang pagtugtog kasi nila ng basal instrument pati yung tarak nga, yung paggawa nila ng rituals to, napakalaga. Alam, kasi nagre-represent to ng vital roles sa buhay nila. Syempre, since God nila meron silang rise of God, so parang nagsisilbi itong malaking tradition talaga sa kanila na dapat di talaga mawawala. So next. Pero yun, katulad din ng nauna nating awardee, si Masino Intaray is hindi lang siya sa basal, mga basal instrument, kundi magaling din siya sa kulilan and bagit. Bagit nga. Pero bukod doon, meron din siya mga ibang element instrument which is the arouding, a mouth harp, which is nakikita nyo dyan, a babarak which is a ring flute, and above all is a prolific and preeminent epic chanter and storyteller nga siya. Which is next, yun nga. Intaray also performed the Kulilal, which is yun nga, isa siyang lyrical poem expressing love, accompanied by two-string lute, which is Kusyapi, which is yun nga yung doon sa nauna nating awardee, and bamboo sitar, pagan, and the bagit, an instrumental piece about nature naman siya. So dalawa yon, kulilan and bagit. So sa kulilan kasi gumagamit sila ng kutsyapi, which is ito yung para lamang sa mga lalaki, and bamboo sitar naman is which is the pegang naman is para naman sa mga babae. So sa pamagitan nito ng kulilang, ito yung klase ng lyrical poem na nag-express ng love. Siguro ito yung mga way ng panliligaw nila sa mga babae sa kanilang tribo or kanilang bayan, sa kultura nila. So sa pamamagitan nito, parang nabubuhay ka talaga nila yung kultura nila. Kaya dito masters din si Intaray sa kulilan, and also dun sa bagit, which is an instrumental piece naman siya about sa nature. Ito namang bagit na to ay ginagamitin din nila to ng kusyapi, pero dapat depictive pa rin siya dun sa rhythm ng natures. So dapat nature siya, and pwedeng mga ibon, monkeys, snakes, or mga tripping insect like mga tawag ito yung kuliglig, or rushing na mga leaves sa ng mga poles, kahit anong element, basta dapat strictly nandun lang iyon yung bagit, which is isang din siyang uri ng chanter ni Intaray. So next,
Yun nga. He has the creative memory, endurance, clarity of intellect, and spiritual purpose that enable him to chant all through the night. So, kumbaga siguro kung kukwentuhan ka nito talagang sobrang ganda. Ang galing niya mag-chant siguro ng isang story talaga. Tapos tawang-tawa pag gabi pa. Sobrang siguro ang ganda ng gabi mo. The successive nights, the countless tultul epics, mga epic story, sundugit narratives, mga narrative story, and tuturan or myths of origin and teaching of ancestors. So, itong mga to, ito yung mga madalas niya talagang chant or yun nga, ini-storytelling niya, i-telling niya, which is sobrang galing niya kasi, alam mo yun, yung memory niya, sobrang creative ng buhay ng pagkikwento niya, sobrang intellect, clarity, ang linaw, and yun, pe-preserve niya pa rin yun, which is ganyan kagaling si Masino Intaray. Yun nga, sabi nga ni Professor Felipe M. De Leon Jr. ulit, Masino and the Basal and Kulilan ensembles of Makagwa Ballet are creative, traditional artists of the highest order of merit, which is dahil yun lahat kay Masino Intaray. So, shout out din sa'yo Masino Intaray, at talagang nabuhay mo yung Basal, pagmaster ng Basal at Kulilan at Bagit. So, sa next naman nating i-discuss na napakilala sa inyo ay isa din siyang awardee noong 1993 GABA, which is si Ginaw Bilog. Yun nga, 1993 GABA awardees din siya. Si Ginaw Bilog naman ay isang tubong Panaytayan Oriental Mindoro and isa siyang Hanunuo Mangyan. Pinanak siya noong January 3, 1953, and yun nga, namatay din siya noong June 3, which is hindi pala birthday niya, which is 2003 naman, sa edad na 50 years old. And namatay sa sakit na lingering illness. Ang master niya naman is Powent, pero hindi to basta-bastang Powent, kundi isang ambahan naman, which is ito yung klase ng Powent naman ng mga Hanunuo Mangyan. So next, already steeped in the wisdom that the ambahan is the key to understanding of Mangyan soul. So para kay Ginaw Bilog, kaya niya pinagpatuloy yung pagre-record ng mga ambahan kasi para sa kanya, para makilala mo ang isang Hanunuo Mangyan ay kailangan ma-appreciate mo yung ambahan. Kasi andito yung soul ng isang pagiging Hanunuo Mangyan eh. Ito yung key para maintindihan mo yung isang Mangyan. Hindi lamang dun sa bamboo niya na lamang ito ni-record, pati dun sa mga notebooks ng mga kaibigan niya. Which is ngayon, pinakamagandang record niya talaga sa mga sa bamboo na may kung makikita nyo sa museum ngayon ay nakalagay na nga siya dun. Kasi nga kaya geto ka-dedicated si Ginaw Bilog kasi yun nga, dito siya lumaki sa cultural environment na to. Kaya talagang minahal niya talaga yung ambahan talaga. So, based in Mansalay, Oriental Mindoro, the poet was known for writing ambahan. Yun nga, ang ambahan is a metamorphic poem comprising 7-syllable lines, which is didiscuss ko sa next slides. First in the notebook, then on traditional used bamboo tubes. So, ang ambahan kasi yun nga, nagko-convey kasi ito ng message. Isipin mo 7-syllable lines lang tapos makapagbigay ka agad ng message. Sobrang ang ganda ng ambahan poetry ng mga Hanunuo Mangyan. Yun, next. Yun. Used to convey message among the Hanunuo Mangyans, had topics like advising the young, bidding, or friend goodbye, and asking for a place to stay. Ito yung mga pinagagamitan nila ng paggamit ng ambahan. So marami pa, hindi lang tong mga to.
So, the Mangyan script is one of the 4 remaining syllabic script in the country. So, isa yun sa mga natitira mga or mga na-preserve na script ng Pilipinas, and Ginabilog works has been crucial to its preservation. So talagang ginawa talaga lahat ni Ginabilog upang ma-preserve lamang itong ambahan poetry na to, which is gumamit siya ng Mangyan script or tinatawag din na Surat Mangyan, and sinulat niya ito sa bamboo upang mas ma-preserve ito ng mas matagal. Kasi kung sa papel, syempre pag naluma, mawala, may sira. So ang ginawa niya, inukit niya ito sa bamboo upang talagang mas tumagal pa talaga ito, since ang bamboo kasi tumatagal talaga. So dito, nakakita ako ng isang Surat Mangyan, ng isang ambahan poetry na nakasulat sa Surat Mangyan. So babasahin ko na lang yung translate niya sa English. You my friend, dearest of all, thinking of you makes me sad. Rivers deep are in between, forest vast keep us apart, but thinking of you with love, as if you are here nearby, standing, sitting at my side. So pero mo sa ganong 7 syllables, 7 line lang na yon, nakagawa ka na ng isang poet or tula, 'di ba? Napakaganda talaga ng ambahan poetry. So next, yun nga, through the dedication of individuals like Ginabilog, the ambahan poetry and the other traditional arts forms from our indigenous peoples will continue to live. Sobrang pasalamat dapat natin kay Ginabilog kasi ang Surat Mangyan ay isa sa mga natitirang or nabubuhay na lang na script sa ating bansa, sa Pilipinas. And maganda pa doon is ginamit niya pa ito sa mismong ambahan poetry ng mga Mangyan, which is para hindi tayo minsan maging judgmental sa mga Mangyan, kung kaya natin i-appreciate tong ambahan poetry, mas natin silang maiintindihan. And that's the Mangyan. So sabi nga ni Professor Felipe M. De Leon Jr., the Filipinos are grateful to the Mangyan for having preserved a distinctive heritage for our Asian civilization that colonial rule had nearly succeeded in destroying. The nation is justifiably proud of Ginabilog for vigorously promoting the elegant poetic art of Surat Mangyan and the ambahan. So that's Ginabilog, and sobrang galing niya. Shout out din sa kanya at sobrang galing niya talaga yung ambahan poetry niya. So ayun, next ko naman na tatalakayin ay mga sa ibang taon naman na sila nabigyan ng award.